Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Bilang bahagi ng pagsusumikap nitong makamit ng isang tumutugon at napapanatiling mga pabahay at pamayanan sa Bangsamoro na matatag at may malasakit sa Diyos, naging matagumpay ang pagkakaloob ng Ministry of Human Settlements and Development ng 50 units housing development project sa Sitio Marayag, Barangay Bayangan Norte, Matanog, Maguindanao del Norte. Ang detalye sa report ni Carmina Camid. Ang housing development project na matagumpay na nai-turnover kahapon, November 10, 2025, sa Sitio Marayag, Barangay Bayangan Norte, Matanog, Maguindanao del Norte ay may kasamang solar-powered water system at entrance archway na pinondohan sa ilalim ng Special Development Fund 2022. Ang naturang mga pabahay na tinawag na Darussalam Village o Abode of Peace ay may mga benepisyaryong mga ulama na kasalukuyang nagtuturo sa Jamiat Iranun. Ibinahagi naman ni Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim ang detalye ng kabuuang proyektong na-implementa ng MHSD. Para po sa kaalaman ng ating lahat, ang project na ito ito na po, umabot na po ang aming proyektong na turnover sa Bangsamoro Region na almost 2,000 na po ng mga pabahay program. At hindi po dyan nagtatapos dahil hanggang andyan po ang BARM, patuloy po ang BARM government na bigyang bahay ang mga kapatid natin na nangangailangan ng ganito mga social services. Ang fully concrete na bahay na ipinagkaloob ay may 3 kwarto, sala at kusina na may solar-powered water system na rin. Sa kanyang message of support, binigyang diin ni Chief Minister Abdurrauf Makakua ang esensyalidad ng halal na pabahay. Lahat ng gobyerno ina-address yung pabahay. Only then that since we are in a Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao who is advocating a moral governance, so sinisiguro din natin na yung pabahay na ito is halal na pabahay. Number 1. Number 2 is yung pabahay na talagang nakatuon doon sa sinasabing moral governance natin. In this case, sa ngayon na the recipient of this pabahay is as according to the mayor is mga ulama. So that will reinforce that this pabahay is really in accordance with the moral governance of our government. Mensahe ng kagalakan naman ang naging tugon ng mga ulamang benepisyaryo ng housing project. Siyempre, mapiyay ginawa ko kahit papano na so kabamando ko siya sa Jamiat na nakasupag ako siya. Adin kaya gana namin man magabi, di kay pakapagaluyan sa nanya mga dalpa namin apad. So mga wata ko ba mga gimamo na mapika baging dilan. Kan katulugan namin. Sa may pat katoy wata ko bangagi siya, tapos sa akin nabamando ko sa kinder. Sa meto na sa pulo ako sukur ka ni Mayor Juhria Bansel, no sa mga cabinet nin, no sa mga si Bay Sinanan si Sanayra Ibay, tamang kano gabtano si Bapasami Gambar. Na pasalamat ako sa kaning kahit papaano na napad kami kanong mga project kinja sa Kuana sa Matanog. Talagang kumbaga mapya sa ginawa mi, di kapya ginawa nami sabab sa natagwang kami sa Mayaba project. Galing sa BARM, galing sa mga nakapunsa kanong mga kakatano niya ba project tanto kumikape ginawa nami sa naugata tempo na masisinganin nami ikabutadang kay sa upama na mga mayaba project akanguna no madaklataw ya masla na sa mga ustadtan. Actually na niya ba mga houses tanwan niya na masla tanto nakanguna sa kanong mga ustadtan no kagina ya din katimbalanan niya kami niya mga ustad sa Jamiat Iranun na pagaluyan kayo manggay galing po saan kayo sa Matano sa na poblasyon sa mga barangay mga barangay sa Parang bali niya ba mas latan to nakangay naguna sa kami niya ba walay pamanina siya din so mga ustad na malmoy kakwanan din makapagapsin kaginanyad sa kanya sa guna sa kwanan niya isa ito masla nakanggayaguna siya sa kanya mga ustad panalamatan nami so ingara no Jamiat Iranon panalamatan nami so mga kaka nami
siya sa BARM sabab sa niya masla project iningay nila sa kami siya sa Jamia Tiranon kanguna no sa kami ang mga ustad so mga ulama yan namin pangininggan no Allah Ta'ala na paka matatapin niya ba akapya na kalilintad nando pamana sa mga kakatan ng mga ulama udi na sa mga pagalitan ng mga kangunutan na tatap sa pamana mapya sa mga ginawa nilan anungan sila ng Allah Ta'ala sa mapya pamikilan. Ang isinagawang awarding ceremony ng mga kabahayan ngayong araw ay isang simbolo ng panibagong simula para sa mga benepisyaryo nitong ulama at magsisilbing isang malaking instrumento sa patuloy na pagpapalaganap ng kasaganahan sa Islamic community dito sa Sitio Marayag. Mula dito sa Matanog, Maguindanao del Norte, Carmina Camid, BIO News. Sa misyon nitong makapagpatayo ng mga sustainable at inklusibong komunidad para sa mga Bangsamoro, opisyal nang sinimula ng Ministry of Human Settlements and Development sa pamamagitan ng isang groundbreaking ceremony ang konstruksyon ng 100 units na settlement housing project kahapon, November 10, 2025 sa Camp Abubakar As-Siddiq Barira, Maguindanao del Norte. Ang detalye sa report ni Carmina Camid. Ang ceremonial groundbreaking na ginanap ay bahagi ng support to normalization, construction of 100 units housing project with land development and support facilities for the 600 units housing sa 6 na Moro Islamic Liberation Front camps na pangungunahan ng MHSD at popondohan sa ilalim ng fiscal year 2023 and 2024 Special Development Fund. Nakatakdang tumanggap ng mga naturang pabahay bilang mga benepisyaryo ang mga former combatants at kanilang mga pamilya na naninirahan sa lugar. Sa kanyang pambungad na pananalita, binigyang diin ni Bangsamoro Director General Esmael Ibrahim ang malaking papel ng mga mujahidin sa kasaysayan ng Bangsamoro at ang ilang plano pa ng Bangsamoro government para sa mga ito. Hindi po natin nakamtan ito. Hindi po natin nakamtan ang tinatawag natin na kapayapaan kung hindi ito binigyan ng dugo, pawis at buhay ng ating mga naunang mga mujahidin. Kaya alhamdulillah, itong project natin ngayon ay na-realize. At ito ay alam natin na tumagal ito dahil may mga naging problema o concern sa ating preparation, lalong-lalo na sa lugar na ito. At alhamdulillah, alam po natin na lahat ng bagay ay may paraan. Sabi nga nila, basta gusto mo may paraan. Pag ayaw mo, may dahilan. But tayo, alhamdulillah, ginawa natin ng paraan sa pagipagtulungan po ng mga regional officials ng BARM, pati ang LGU ng Barira, at alhamdulillah, in a few months from now, ay makikita na po natin dito, itatayo ang 100 units na bahay para po sa ating mga kapatid na mga mujahidin dito po sa lugar na ito. Hindi po manabusayap taman so ugot praktano o Bangsamoro government. Madakot pa ni Sala Pakoma a project agana sa regional government para rakano ang mga pagariami asa makadabar pa sa Camp Abubakar. Inshallah Rabbul Alamin, nadita ni tabi sa ginawa sa abutaman so ugot praktano Bangsamoro government. Madagal pa ni Sala Pakoma Raktano project sa Barira sa BARM ugad na so mga kampo tano na mga kampo na jaya inshallah imbagantang sa priority ko mga projects kaya katawan tano sunam kampo sunam tima na kampo na recognize saya o agreement o NILF Agosto national government na inshallah Rabbul Alamin na di tano tumaran andua sa upaman yan na masampay tano so pidaro mapya kalilintad kapaginan tao na masampay tanonan ami kaadan so pidaro kapabagugupa o saktano sa regional government sa kano ang mga local sa local government agos national government agos kanon may mga pagtaw saya sa munisipyo Barira.
Ang proyektong pabahay ay may kaakibating archway at fence, covered court, health facility, solar-powered system, road and solar lights and canals, multi-purpose building, at solar water systems na siyang ni-implementa rin sa 5 pang MILF camps. Kahalagahan naman ng pagkakaisa at pag-asa ang naging laman ng mensahe ni BARM Chief Minister Abdurrauf Makakua na inihayag ni Acting Senior Minister Abdullah Qusain. Sa kunya groundbreaking ceremony para sa Magatus units no resettlement housing project siya sa Camp Abubakar As-Siddiq na niya ba itanda na kaisa na kapag sa ligatan no sunduso inam or hope katawan to no ni umani sa niya walay ang makapatindag tano sa niya ba ground na tumindag sa kanina mana testamento sa baya-baya niya anak watano when nurtured masuk ko na diligan ng sincerity kabagi klasa kababantanga no labi-labi no collaboration kadatabanga na can give birth to lasting transformation. Bukod pa rito, inilatag rin ito ang 2 guiding principle na nagtataguyod at nagbibigay buhay sa serbisyo ng pamahalaang Bangsamoro. As we continue our mission to transform the Bangsamoro, our government, your Bangsamoro government, upholds 2 guiding principles that give meaning to our service. Kaya isa sa niya ba mga prinsipyo na sulangon ng mga project, program tano na lumudso, ndo data mapasad kanutaw. Kagina umeka suka pagkamal tano na dinin makapulo sa uyag-uyag no labi pan sa mga kapasangan na diger basa na Tagalog diger magkangay sa kahulugan or meaning. Ikadua, niya patawon-tanon niya development, development na dapat momanin suumanin siya sa Bangsamoro government. Siya sa teritoryo ng Bangsamoro. Even sa farthest sitios, sa pinakamawatan din naman ng mga derpa, and turn even the places once scarred by conflict into communities of peace, dignity, and hope. Ang naturang proyekto ay inaasahang hindi lamang makakapagpatayo ng mga tirahan, bagkus ay makakapagbuo ng komunidad at makapagpapatatag ng umma hindi lamang sa loob ng 6 na MILF camps, kung hindi maging sa buong rehiyon ng BARMM. Carmina Camid, BIO News. Naghain ang mga mambabatas ng BTA Parliament ng 3 panukalang batas na layong lumikha ng panibagong mga parliamentary district sa rehiyon at amyendahan ang probisyon ng Bangsamoro Electoral Code kaugnay ng none of the above o nota option sa balota. Narito ang report. Sa isinagawang 4th regular session number 112, November 10, 2025, naghain ang mga mambabatas ng BTA Parliament ng 3 panukalang batas na layong lumikha ng panibagong mga parliamentary districts sa rehiyon at amyendahan ang probisyon ng Bangsamoro Electoral Code kaugnay ng none of the above o nota option sa balota. Inihain ang Parliament Bill No. 411 o Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025 bilang pagsunod sa utos ng Korte Suprema na magpatibay ang Bangsamoro Transition Authority ng isang valid na districting law bago idaos ang unang regular na parliamentary elections. Ito na ang ika-4 na panukalang redistricting na inihain matapos ideklarang unconstitutional ang Bangsamoro Autonomy Acts Numbers 58 at 77. Ayon sa panukalang Parliament Bill 411 na inakda ni na MPs Bayintan Adil Ampatuan, Jose Lorena, Khalid Haji Abdullah at Siti Farhani Uyoyod, magtatagtag ang rehiyon ng 32 single-member parliamentary districts. Kasama sa panukalang alokasyon ang 5 distrito sa Basilan, 4 sa Tawi-Tawi, 9 sa Lanao del Sur, 5 sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, 3 sa Cotabato City at 1 sa Special Geographic Area. Inatasan na rin ng Commission on Elections na idaos ang halalan bago o hanggang March 31, 2026. Kaugnay naman sa paglilinaw sa nota o none of the above option, 2 hiwalay na panukala, Parliament Bill Numbers 395 at 396 ang naglalayong ayusin ang issue sa paggamit ng nota option sa opisyal na balota. Layo ng Parliament Bill Number 395 na linawin ang legal na epekto ng mga boto para sa nota. Sa ilalim nito, kikilalanin ang nota votes
para lamang sa statistical and policy guidelines purposes at hindi makakaapekto sa resulta ng halalan o sa alokasyon ng proportional representation seats. Hindi rin ito maaaring gamiting basihan sa pagdedeklara ng failure of election. Ayon sa members of the parliament, kailangan ang amyenda upang maiwasan ang kalituhan at posibleng electoral disputes. Samantala, inihain ng Parliament Bill No. 396 upang tuluyang alisin ang nota option sa balota. Binanggit ng mga may akda ang pangamba ng COMELEC at ang isang desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing unconstitutional ang pagproproklama sa second place candidate kung mananalo ang nota. Sa ilalim ng panukala, aamyendahan ang Section 14 Article 6 ng Bangsamoro Electoral Code upang alisin ang none of the above option at mag-iwan lamang ng pangalan at larawan o logo ng mga kandidato sa balota. Inaatasan din ng COMELEC ng Bangsamoro Electoral Office na agad baguhin ang disenyo ng balota para sa nalalapit na parliamentary elections. Naniniwala ang mga mambabatas na ang mga panukalang ito ay mahalagang hakbang upang matiyak ang mas malinaw, makatarungan at maayos na pagdaraos ng unang regular na parliamentary election sa Bangsamoro Region. Tinalakay ng Bangsamoro Parliament ang isang committee report, 10 panukalang batas sa second reading at 11 naman na bagong panukala sa first reading sa kanilang 4th regular session, session number 112, noong November 10, 2025. Narito ang detalye sa report. Isa sa mga panukalang isinulong ay ang Parliament Bill No. 362 o Integrated Bangsamoro Greening Program Act of 2025. Layunin nitong magpatupad ng komprehensibong programa para sa reforestation at environmental rehabilitation sa buong rehiyon. Kasunod nito, iniharap din ang Parliament Bill No. 389 o Bangsamoro Single-Use Plastic Regulation Act of 2025. Saklaw ng panukala ang pagbabawal sa paggawa, pag-angkat, pamamahagi at paggamit ng single-use plastics matapos ang isang taong transition period. Inilatag din ang Parliament Bill No. 392 o BF Shahid Benefit Act of 2025 na magbibigay ng one-time financial assistance sa pamilya ng mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BF na nasawi noong panahon ng armadong pagkikibaka bago ang paglagda ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Samantala, layon ng PB No. 394 o Bangsamoro Assistance for Inclusive Development Act of 2025 na gawing institutional ang pagbibigay ng tulong sa mga Bangsamoro na naninirahan sa labas ng rehiyon. Kabilang din sa tinalakay ang mga panukalang pangkalusugan sa PB No. 391 o Dato Saudi Ampatuan Municipal Hospital Act of 2025, iminungkahi ang pagtatayo ng isang 25-bed Level 1 General Hospital sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Tinalakay rin ng Parliament Bill No. 409 o Bangsamoro Board of Investments Act of 2025 na layong palakasin ang institutional capacity ng BBOI habang pinapanatili ang pangunahing mandato nito sa pag-attract ng private investments sa rehiyon. Samantala, binuksan na ng Parliament ang period of interpellation para sa Proposed Budget System Act na nagtatakda ng mas malinaw at sistematikong proseso sa paghahanda, pag-aproba, pagpapatupad at pagsusuri ng budget ng Bangsamoro Government. Ang talakayan ay nakatuon sa pagtiyak ng implementation ready ang bawat alokasyon. Sa parehong sesyon, 11 na panukalang batas ang umusad sa second reading, kabilang ang pagtatayo at pag-upgrade ng mga ospital sa Basilan at Tawi-Tawi, paglikha ng bagong regional institutions, pag-institutionalize ng mga administrative divisions sa Office of the Chief Minister at ang panukalang 114 bilyong 2026 Bangsamoro Expenditure Program. Nagpakilala rin ang mga mambabatas ng 11 na bagong panukala sa first reading na sumasaklaw sa mga usapin sa kalusugan, pangangalaga sa kalikasan at pagpapalago ng pamumuhunan at electoral reforms. Magpapatuloy ang deliberasyon sa mga susunod na BTA Parliament regular sessions. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng bansa ang localized thunderstorms. Sa pagtaya ng Pag-asa, magdadala ito ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa ilang bahagi ng Mindanao. Pinapayuhan ng mga residente, lalo na sa mga mabababang lugar at malapit sa ilog, na maging alerto sa posibleng baha at landslide. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon.
Sundan ang Facebook pages ng Barn Ready at Barn Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barn Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.